Habang iginigiit ni Putin na ibigay ng Ukraine ang Donbas sa Russia, tinatago niya ang malaking problema. Ang Donetsk, na bahagi ng Donbas, ay tahanan ng isang pader na ngayon pa lang ay pumipigil na sa Russia sa Ukraine. Kailangang gibain ni Putin ang pader para makuha ang Donetsk. Hindi nagawa ng Russia iyon. Ipinagmamalaki nila ang 30 milyang teritoryo na bawat pulgada ay nababayaran ng dugo. Ngayon, kailangan lang ng Ukraine na iwasan ang malaking estratehikong pagkakamali na hinihikayat ng isa sa mga kaalyado nito. Ang 30 milyang tinatawag na Donetsk Fortress Belt ay malaking hadlang sa layunin ni Putin na sakupin ang Donbas sa kanlurang Donetsk. Ang sinturon ay isa sa pinakamatibay na bahagi ng Ukraine. Matagal na ginawang pader ng bansa laban sa mga sundalong Ruso. Kaya nagsanib ang ilang lungsod at pamayanan para mabuo ang sinturon na ito. Ang 4 na pangunahing urban na sentro ng Ukraine, Sloviansk, Kramatorsk, Drushkivka at Konstantinivka, ay bumubuo ng halos di mapasok na harang na hindi pa nasusubukan ng Russia. Ang mga pinagdadaanang pamayanan ng Pokrovsk at Chasivyar ay matatagpuan sa labas lamang ng sinturon, na dating puso ng industrial na rehiyon ng Ukraine. Nagsanib puwersa ang mga lungsod para bumuo ng serye ng kuta na konektado sa maliliit na pamayanan sa paligid. Ang pangunahing supply ay ang H-20 highway upang bigyan si Putin ng pinakamabigat niyang hamon sa Ukraine hanggang ngayon. Ito ay isang hamon na ayaw harapin ng Pangulo ng Russia. Tatalakayin natin ang 4 na dahilan kung bakit estratehikong pagkakamali para sa Ukraine kung hindi nila pipilitin si Putin na harapin ito agad. Kaya manatili kayong nanonood. Naglagay ng espesyal na focus ang Ukraine sa mga lungsod na bumubuo sa Fortress Belt dahil minsan na itong sinakop ng Russia noon pang 2014 ayon sa ulat ng Wall Street Journal. Nasakop ng paramilitaryong puwersa ng Russia ang 4 na pangunahing lungsod sa Fortress Belt. Pinalayas agad ng Ukraine ang mga puwersang yon. Nagbigay na ng babala ang Russia at seryosong tinutukan ito ng Ukraine. Alam na ng Ukraine na babalik si Putin at ang kanyang mga puwersa para kunin ang inaakala niyang kanya. Kaya ginawang bahagi ng Fortress Belt ang mga dating sinakop na lungsod ng bansa. Mas matibay na ang belt na iyon at handang ipagtanggol ang Donetsk at Ukraine laban sa pagsalakay ng Russia. Sabi ng Wall Street Journal, higit 1 bilyon ang ginastos ng Ukraine sa fortification sa Donetsk, habang okupado pa rin ng Russia ang malaking bahagi ng silangan. Ang malinaw na konklusyon ay karamihan sa perang ito ay inilaan sa Fortress Belt. Mahigit 1 dekadang pagsisikap ang nagbunga para gawing kuta ng Ukraine ang teritoryong ito. May network ito ng trinsera, anti-tank na kanal, dragon's teeth na konkretong pyramid, barbed wire, at mga minahan, ayon sa journal. Ayon sa ekonomista sa isang artikulo noong Enero 7, may 3 pumilyang kuta na ang Ukraine na noon pa nila gusto mula nang salakayin sila ng mga puwersa ni Putin noong 2022. Ang ganitong kumpletong mga linya ng depensa ay sanay nakapigil sa Russia ng mas malalim pa sa loob ng Donetsk. Ayon kay Vyacheslav Shutenko, commander ng drone battalion ng ika-44 Mekanisadong Brigada ng Ukraine, binibigyang diin din ng parehong outlet kung gaano kalawak ang mga bagong linya ng depensa na ito. Malapit sa Sloviansk at Kramatorsk, umaabot ng halos 200 metro o mga 600 at 56 na talampakan ang mga linya ng depensa. Puno ang mga ito ng mga sinturon ng razor wire at anti-infantry wire. Inilatag upang lapain ang mga sundalo ng Russia habang sinusubukan nilang tumawid. Sa likod ng wire ay may anti-tank na hukay. Higit 6 na talampakan ang lalim. 7.8 talampakan ang lapad. At parang bukas na libingan. Naghihintay lang para sa mga Russian na tangke na mahuhuli at pagkatapos ay wawasakin ng artillerya at mga drone. Tuloy-tuloy ito. Parami ang wire, hukay, mina, at dragon's teeth na papalapit sa lungsod. Ang mga fortification na ito ay abot sa 3 pumilya ng Fortress Belt at mahirap gibain. Depensa lang naman ang mga ito. Ang mga sandatang pandigma ng Ukraine, lalo na ang kanilang first-person view drones, ay laging magbabantay, tinutulungan ng mga reconnaissance drones, at handang maghatid ng kanilang mga pampasabog sa mga sundalong Ruso at kagamitan. Para sa mga hindi pinalad na inutusan tumawid, may ganitong eksena rin sa mga lungsod ng sinturon. Ayon sa The Economist, ang Konstantinivka,
na posibleng susunod na target ni Putin kung bumagsak ang Pokrovsk ay may mga kalsadang may razor wire. Ipinapakita ng Ukraine na nais nitong gawing mahirap para sa Russia ang bawat hakbang sa sinturon. At kahit ang pagbagsak ng Konstantinivka ay mangangahulugan lang noon, may 3 lungsod pang natitira, kabilang ang mas malalaking Slovyansk at Kramatorsk. Ayon sa Atlantic Council, mas matalino ang fortress belt ng Ukraine. Nakatago rito ang mga di-tradisyonal na harang na nagpapalakas sa mga depensa. Ang Ukraine ay bumubuo ng flexible na depensang network gamit ang maliliit na posisyong nakatago sa linya ng puno o nakabaon sa lupa. Sinusuportahan ng PAIN at remote na pagpapaputok ang network ng mga nakapwestong node upang parehong maambush ang mga sumasalakay na sundalong Ruso at maitaboy sila sa mga inihandang kill zone kung saan bubuhusan sila ng mga drone at artilleriya. Ang digmaan sa Ukraine ay tinatawag na gilingan ng karne para sa mga sundalong Ruso dahil itinutulak sila ng mga lagusan papunta sa mga depensa na dudurog sa kanila. Sa madaling salita, impyerno sa mga sundalong Ruso ang fortress belt. Pero kung gusto ni Putin ang Donetsk, kailangan bumagsak ang belt. At gusto niya talaga ito, ayon sa Institute for the Study of War. Mas mahina ang depensa ng mga rehiyon ng Donetsk sa likod ng fortress belt kaysa sa mismong belt. Sabi ng Institute for the Study of War, patag na lupa ang kasunod ng paborableng terrain sa belt, kaya dapat magmadali ang Ukraine magtayo ng mas maraming fortifications sa Kharkiv at Dnipropetrovsk laban sa paglusob ng Russia. Bibilis ito kapag nakuha na ang maburol na fortress belt. Ayon sa Wall Street Journal, malamang alam ni Putin ang presyong babayaran sa dugo ng mga sundalo para masakop ang fortress belt. Bagaman sulit bayaran, ayaw niya talagang bayaran ito. Kapag tinalakay natin ang estratehikong pagkakamaling dapat iwasan ng Ukraine, ang pagbagsak ng fortress belt ay tiyak na magdudulot ng pagkawala ng Donetsk. Nakukuha na ni Putin ang gusto niya ngayon, kaya dapat iwasan ng Ukraine ang estratehikong pagkakamali. Sa ngayon, ang fortress belt ang laman ng mga balita. Hindi dahil ito ay isang napakagandang halimbawa ng depensa na itinayo ng Ukraine, kundi dahil ito ay bahagi ng teritoryong hinihingi ni Putin na ipasa ng Ukraine sa Russia. Madali lang ang dahilan ng balitang ito. Sabi sa ulat, pinipilit ulit ng United States ang Ukraine na isuko ang Donetsk sa Donbas. Noong Enero 26 iniulat ng United 44 Media na iginit ng Kremlin na mahalaga ang pagsuko ng Donbas sa negosasyong pangkapayapaan sa Ukraine. Nangyari ang pagpapatibay matapos mag-usap ang mga kinatawan ng Ukraine at Russia sa Abu Dhabi. Ang paboritong tagapagsalita ni Putin, si Dmitry Peskov, ay nilinaw kung ano ang gusto ng Russia sa isang pahayag kung saan sinabi niyang ang issue ng teritoryo ay may pangunahing kahalagahan para sa panig ng Russia. Patuloy na tinatanggihan ng Ukraine ang kahilingang ito. Isang ikalawang round ng pag-uusap ang nakatakdang magsimula sa katapusan ng linggo. Simula Enero 31. Isang araw lang ang lumipas. Iniulat na muling nakialam ang United States na may panibagong pressure na layuning pilitin ang Ukraine na ibigay kay Putin ang eksaktong gusto niya. Sabi ng Reuters, sinabi ng United States sa Ukraine na magbibigay ito ng seguridad kapag may kasunduang pangkapayapaan, pero malamang ay kung isusuko ng Ukraine ang Donbas lang, ito ibibigay. Malaking pagbabago ito dahil magiging sunod-sunuran ang Ukraine sa United States at mas vulnerable sa Russia. Kapag nawala ang Donbas, susunod ang Donetsk at makokontrol ng Russia ang fortress belt. Mas lumalala ang sitwasyon ng Ukraine dahil hindi tiyak kung anong garantiya ang ibibigay ng United States. Noong Enero 25, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na handa na ang dokumento ng mga garantiya sa seguridad mula United States at hinihintay na lang pirmahan. Walang kondisyon sa dokumentong iyon tungkol sa pagsuko ng Ukraine sa Donbas. Kasi kung meron, di sasabihin ni Zelensky na handa na ito. 2 araw lang ang lumipas. Pinayuhan ng United States ang Ukraine na huwag gawin ang pinakamalaking estratehikong pagkakamali laban sa Russia. Sinasabing ito raw ang dahilan. Noong Enero 27, iniulat ng Kiev Independent na itinanggi ng United States ang paggamit ng mga garantiya sa seguridad parang pain sa patpat na magdudulot ng pagkawala ng Donbas ng Ukraine. Gayunpaman, ang pahayagan ay nakapag-quote lamang ng isang hindi pinangalanang source mula sa United States na di umano'y malapit sa usapin. Sinabi ng source na iyon na hindi sinusubukan ng United States
Napilitin ang Ukraine na magbigay ng anumang teritorial na konsesyon. Dagdag pa niya, parehong dapat magkasundo ang dalawang panig sa isang kasunduan sa kapayapaan. Ngunit ang nilalaman ng kasunduan ay nakasalalay sa Russia at Ukraine. Hindi partikular na sinasabi ng pahayag na iyon na ginagamit ng United States ang mga pangakong seguridad bilang paraan para makuha ang gusto nito. Ngunit ang pagtanggi sa presyon para sa mga konsesyon ay sapat ng pag-asa para sa Ukraine. Kailangan iyon. Malaking pagkakamali ang pagkawala ng Fortress Belt na matagal nang binuo ng Ukraine dahil may 4 na pangunahing dahilan. At ang una ay pinakahalata. Ang pagkawala ng Fortress Belt ay mag-iiwan sa Ukraine na kulang sa depensa. Iyan ay malinaw na totoo habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Kaya naman kailangan gamitin ng Ukraine ang 3 pumilyang harang na ito upang magdulot ng pinakamaraming pinsala sa Russia hanggat maaari. Gayunpaman, totoo rin ito kung isusuko ng Ukraine ang Fortress Belt bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan sa Russia, gaya ng binanggit ng Wall Street Journal. Ang pagkakaroon ng Fortress Belt ay maglalagay sa Russia sa magandang posisyon upang sakupin ang Donetsk at magpatuloy sa pakikipaglaban sa Ukraine anumang oras na gusto nila. Ang belt na ito ay magiging parehong panimulang punto at harang sa anumang susunod na pagsisikap ng Ukraine na mabawi ang kanilang teritoryo. Bakit mahalaga pa iyon kung kasama sa peace agreement ang pagsuko ng belt? Noong Abril 2025, sinabi ni Zelensky na nilabag ni Putin ang 25 kasunduan sa kapayapaan sa nakaraang dekada. Alam ng Ukraine na ang presidente ng Russia ay mahilig magsalita ng iba sa ginagawa. Naniniwala rin itong walang saysay ang kasunduan sa kapayapaan na wala ang Russia. Ang pag-alis ng Ukraine ng buo ay hindi talaga isang kasunduan. Papel lang ito na papunitin ni Putin paghanda na ang Russia kunin ang natitirang Ukraine. Sang-ayon si Nick Reynolds, Research Fellow sa Royal United Services Institute, sa pagsusuring ito ayon sa panayam ng British Broadcasting Corporation, kahit subukan ng administrasyon ni Trump gamitin ang suporta o seguridad ng United States bilang panangga dahil sa kilos ng Russia, dahil sa transaksyong pamamaraan ng administrasyon ng United States, mahirap makita kung bakit isusuko ng Ukraine ang teritoryong iyon. Talagang mahirap, lalo na dahil sa pangalawang dahilan kung bakit malaking pagkakamali ang pagsuko ng Fortress Belt. Sinisira ng Russia ang sarili sa pagsakop sa Donbas. At ang pag-atake sa Fortress Belt ay magdudulot lang ng higit pang pagkalugi. Ayon sa Ukraine, malabong makuha ng Russia ang Donetsk bago Agosto 2027 batay sa Institute for the Study of War na panayam noong Disyembre 2025. Binanggit sa panayam na iyon na nagawa ng Russia na magsagawa ng maliliit na operasyon ng paglusot sa Konstantinivka, isa sa mga lungsod ng Fortress Belt. Pero hindi naman naging malaki ang epekto ng mga pagsubok na iyon at kakailanganin ng napakaraming resources para masakop ang buong belt, kaya 2027 na ang pinakamagandang maaasahan ni Putin. Posible rin ang 2028 kung magpapatuloy ang suporta ng internasyonal na kaalyado sa Ukraine. Kung matatapos ito sa dulo ng 2028, may 3 taon pang labanan bago bumagsak ang belt. Alam ng Russia na hindi nito kakayanin ang mga pagkaluging kailangan para tapusin ang laban, na ipakita na ni Pokrovsk kay Putin ang lahat. Nabanggit natin kanina ang Pokrovsk bilang lungsod sa labas ng Fortress Belt. Ang lungsod na may pre-war na populasyon na 60,000 ay kinubkob ng mahigit 1 taon. Ayon sa Wall Street Journal, nagtipon ang Russia ng 150,000 sundalo sa Pokrovsk para sa huling pag-atake na hindi natapos noong nakaraang taon at nagpapatuloy pa rin. Maraming sundalo ng Russia ang nawala sa labanan sa Pokrovsk. Noong Oktubre, ayon sa kolum ni David Axe na Trench Arc, umabot sa 100,000 ang casualty ng Russia mula simula ng 2025 hanggang unang bahagi ng Oktubre. Sinabi ni Zelensky na 25,000 sundalong Ruso ang napatay ng drone ng Ukraine, karamihan sa Pokrovsk, habang inaangkin nila ang Pokrovsk. Marami pang namatay mula noon. Pero gets mo na, hindi madaling sakupin ng Russia ang Pokrovsk. Ang lungsod na iyon ay tinawag ng Russian media na gateway papuntang Donetsk, pero hindi na ito totoo mula nang maitayo ang Fortress Belt. May mga lungsod na mas malaki pa kaysa Pokrovsk na kailangan pang pabagsakin ng Russia. Halimbawa, ang Sloviansk ay may pre-war population na 111,000. Mas malaki pa ang Kramatorsk na may pre-war na populasyon na 200,000 katao. Sabi ng Le Monde, ang mas malalaking lungsod kaysa Pokrovsk ay mas malawak ang sakop, kaya mas bumabagal ang usad ng mga Ruso.
Gagamitin din ng Ukraine ang mga natutunan mula sa pagtatanggol ng Pokrovsk sa mga lungsod na ito. Kaya dapat itanong, gaano katagal at ilan ang sundalong nawala sa Russia sa paglusob sa Pokrovsk? Gaano pa katagal at karaming pagkalugi ang kailangan nila para mapabagsak ang sinturon ng kuta? Malaking dahilan kung bakit gustong ilaban ng Ukraine ang Russia sa sinturon ng kuta ay para makakuha ng sagot ang Russia sa tanong na iyon na iniiwasan ni Putin. Sino ang nakakaalam? Baka magawa pa ng Ukraine na makamit ang casualty ratio na 15 sundalong Ruso sa bawat isang Ukrainian na nakikita nila sa Pokrovsk. Maaari mong malaman pa ang tungkol sa ratio na iyon at kung ano ang ibig sabihin nito para sa mga pagtatangka ng Russia na sakupin ang Pokrovsk sa aming video. Ang punto sa lahat ng ito ay sinusubukan ng Russia na ipakita ang Donetsk bilang isang libreng laro. Ayon sa United 24 Media, gusto ni Putin na isipin ng kanluran, lalo na ng United States, na madaling makukuha ng Russia ang natitirang Donetsk kapag bumagsak ang Pokrovsk dahil alam niyang malayo iyon sa katotohanan. Hanggat hawak ng Ukraine ang Fortress Belt, para na rin itong sandata na magdudulot sa Russia ng mga taon ng karagdagang digmaan, kasama ang daan-daang libo o baka milyon pa na mga casualty. Baka masyado pang maganda ang mga prediksyon para sa Russia sa 2027 at 2028 kahit palpak ang digmaan nito. At ito ang ikatlong dahilan kung bakit malaking mali kung isusuko ng Ukraine ang Fortress Belt. Ang bilis ng pagsulong ng Russia ay bumabagal ng husto. Ayon sa The New Voice of Ukraine at mga analyst ng Institute for the Study of War, may mga kondisyon ang deadline na 2027 na hindi natutugunan ng Russia. Para maagaw ng Russia ang Donetsk bago Agosto 2027, kailangan mapanatili ang bilis ng pagsulong noong Nobyembre 2025. Kahit ganoon, mahirap pa ring makuha ang rehiyon. Ngunit hindi napapanatili ng Russia ang bilis ng kanilang buwan ng pagsulong. Noong Disyembre 2025 at unang bahagi ng Enero 26 bumagal ng husto ang kanilang pag-usad. Kung hindi magmadali ang Russia, pwedeng tumagal pa ng buwan o taon bago bumagsak ang Donetsk. Hindi na kailangang palalimin pa ang dahilan. Habang tumatagal ang laban ng Russia sa Donetsk, mas marami silang mawawala tulad ng sundalo at kagamitan. Sinabi natin na papagurin ng Ukraine ang Russia sa bawat pulgada sa Fortress Belt. At ang ibig nating sabihin ay hindi lang sa oras, kagamitan, at gastusin, kundi pati na rin sa bilang ng tao na ibinabayad ng Russia. At sa huli, ito ang nagdadala sa atin sa ika-4 na dahilan kung bakit magiging malaking estratehikong pagkakamali kung isusuko ng Ukraine ang Fortress Belt. Wala pa ring ideya ang Ukraine kung ano ang magiging hitsura ng garantiya sa seguridad kapalit ng desisyong ito. Pagkatapos ng lahat, malinaw na ipinahayag ng Rusya na may mga partikular na tao na hindi nito papayagang makibahagi sa patuloy na pagprotekta sa Ukraine. Noong Enero 26, sinabi ng pinuno ng Foreign Intelligence ng Rusya na si Sergei Narishkin na hindi katanggap-tanggap ang mga kondisyon ng Coalition of the Willing na nag-aalok ng seguridad sa Ukraine. Ibig sabihin nito, malamang na sinasabi ni Narishkin na hindi papayagang makapasok sa Ukraine ang mga miyembro ng koalisyon sa ilalim ng isang kasunduang pangkapayapaan. Kinumpirma ng Deputy Chairman ng Defense Committee ng Russian State Duma na si Alexei Zaravlyov na walang planong magpadala ng NATO tropa sa Ukraine matapos ang digmaan. Wala ng Coalition of the Willing. Nagbubunga rin ito ng tanong sa mga pangako ng United States bilang miyembro ng NATO. Hindi titigil si Putin sa Donetsk or Donbas kapag nakuha na niya ito. Hayagang sinabi ng presidente ng Russia na hindi niya kinikilala ang Ukraine bilang totoong bansa at naniniwala siyang mga Russian din ang mga Ukrainian. Ang pagsuko ng kuta ngayon ay naglalagay sa Ukraine sa panganib bukas. Nahihirapan ang Russia sa pagpapatuloy ng mga atake, kaya di na ito mababawi ng Ukraine. Hindi uulitin ng Ukraine ang pagkakamaling iyon. Pananatilihin nila ang 3 pumilyang kuta at mahihirapan ang Russia na kunin ito. Ginagawa na iyon ng Russia ngayon at ito ay dahil may hindi inaasahang kakampi ang Ukraine sa panig nito. Sa mahabang panahon, kakampi ito ng Russia pero ngayon ay para na sa Ukraine. At di na makakilos ang Russia. Para malaman kung sino ito, panoorin ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas malalalim na talakayan sa mga tinatagong katotohanan ni Putin. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.